Magandang umaga mga ka-agri sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon tungkol sa fruit and shoot borer ng talong. Bali, ito mga ka-agri ay base lang sa katanungan ni ka-agri na Jonathan De La Cruz. Bali, gusto niyang masagot itong katanungan niya na to. So, unang-una, tatalakayin muna natin kung ano yung fruit and shoot borer. Ano mga ka-agri? Kailangan muna natin itong malaman. Ang fruit and shoot borer mga ka-agri, ito yung sa umaga, yung shoot borer mga ka-agri, ito yung tumutusok dito sa may dahon ng talong natin. Hanap tayo mga ka-agri ng tumutusok sa dahon ng talong. Ito mga ka-agri. Ganyan. Sa umaga to, maayos siya, ganyan, parang ganito siya, yung walang tama. Pero ayan, katulad nga na ngayon mga ka-agri na mainit na, kuwan na siya, naglalanta. Dahil mga ka-agri, may tumusok na yan dito sa puno niya. Ayan, dito sa may lugar na to. Ayan mga ka-agri. Ito. Ikaklaro lang natin mga ka-agri para sa kaalaman ng maraming viewers natin. Ito siya. Ayan, may tusok siya. Kung makikita nyo, ayan, naputol na siya doon sa lugar na may tusok. Ngayon, meron niyang uod mga ka-agri. Aalisin natin yung dahon mga ka-agri para makita ninyo. Ay, nalililiman kasi. Ayan. Ito yung uod mga ka-agri pag tinanggal yan. Ayan, meron siyang uod na ganyan. Ayun o. Subukan natin yung long press na sinasabi ni ka-agri na tinuro niya sa atin. Ayan mga ka-agri. Yung uod na yan. Yan yung pumipinsala sa may talong natin kaya naglalanta yung talbos niya. Maraming ganyan. Yan yung problema ni ka-agri Jonathan De La Cruz. Ang shoot borer mga ka-agri at fruit borer ay parehas lang. Kapag wala pang bunga yung talong natin, umaatake yan dun sa may talbos. Ayan. Pag wala pang bunga. Ayan o mga ka-agri. Yan yung itsura niya ng fruit and shoot borer. Papatay na natin mga ka-agri. Na example na natin. So, yan. Ganyan ang itsura ng fruit and shoot borer. Ngayon, ang fruit and shoot borer mga ka-agri ay nasabi ko nga, parehas lang sila. Kapag wala pang bunga yung talong natin, umaatake yan sa madalas na umaatake yan doon sa may talbos. Kapag may bunga na, madalas na umaatake na yan doon sa may bunga. Katulad nito mga ka-agri. Ayan. Pipitasin na natin. Ito. Sa ilalim mga ka-agri yan. Ito. Itong pusa mga ka-agri, napakakulit. Ayan. Ito mga ka-agri, yung fruit and shoot borer. Ayan. Maraming mga ka-agri. Dahil sumali ako dati sa may group ng talong farmer. Nakasali pa rin ako ngayon. At may nagtanong dati mga ka-agri na kung ano daw ba yung peste na mapaminsalang peste sa may talong, yung tumutusok sa talong. At may nagsabi mga ka-agri, at marami talaga ang nagsasabi, marami ang naniniwala na yun ay fruit fly. So, mali yun mga ka-agri. Iba ang fruit fly, iba ang fruit and shoot borer. Ang fruit fly mga ka-agri ay lumilipad-lipad dyan. Yung babae mga ka-agri, lumilipad-lipad dyan. Tutusok dun sa hindi sa talong mga ka-agri, kundi sa mga ampalaya, sa mga mangga, basta sa may mga yon, sa mga siling Taiwan, Sultan, para doon mangitlog. Hindi siya kakain mga ka-agri. Doon lang siya mangingitlog. Ngayon, ang fruit and shoot borer naman para sa talong, iba yung itsura niya mga ka-agri. Ganito siya. Para siyang kulay pink siya na yung larva niya mga ka-agri, yung uod niya, kulay pink siya, ganito. Na pink na uod. Saka malambot yung itsura niya. Hindi katulad ng fruit fly mga ka-agri, ang uod niyan ay yung tumatalon-talon mga ka-agri. Yung uod ng ampalaya, ganyan, uod sa atsal.
Yan. Yun ang fruit fly mga ka-agri. Hindi siya fruit borer. Magkaiba yun mga ka-agri. So, eto naman sa may bubuksan natin mga ka-agri. Ito yung itsura niya. Ipakita ko na nga sa inyo, pero ito nga yung sign na mayroong fruit and shoot borer yung talong ninyo. Ayan. Kulay pink siya mga ka-agri, ganyan siya. Yung kuko ko mga ka-agri ay hindi pa napapalinis, gawa nga ng meron pa tayong ginagawa sa dryer. Ayan mga ka-agri. Ganyan ang itsura niya. Hindi katulad ng fruit fly na yung tatalon-talon siya. Yung hindi, kaya ang iba nag-i-spray mga ka-agri ng fruit fly, pang fruit fly, pero hindi naman yun fruit fly. Kaya hindi nila naagapan. Ang pinakamabisa na nagawa ko rito, gamot na nakita ko rito mga ka-agri, siyempre, yung pagkakonti lang, yung tinatanggal mo siya, yung tinatanggal mo siyang ganyan sa umaga. Pagka yung mainit mga ka-agri, kasi makikita mo kung ano yung naglanta, tinatanggal yon, tapos ipina-plastic, sinusunog. Kung hindi naman, ibinabaon para hindi na bumalik. Ang umiitlog doon nga pala mga ka-agri, hindi paru-paro kundi moth. Sa gabi yun umaatake, tinutusok niya yung dito. Ano ba yung gamot noon mga ka-agri? Ang gamot noon mga ka-agri, yung ang pinakamabisang gamot na nagamit ko dyan mga ka-agri, yung Benevia. Kung walang ulan mga ka-agri, sa hapon, pinakamagandang mag-spray niyan sa gabi. Tandaan nyo mga ka-agri, kasi anong nangyari na sa akin yan sa talong. Pinakamagandang mag-spray niyan sa gabi. Tapos, after 2 days, katlong araw, mag-i-spray na ulit tayo ng Ascend mga ka-agri. Nasa inyo na kung ano yung gagamitin yung powder, yung ihahalong powder. Pwedeng mga lanit, pwedeng mga 7 lang, ganun. Pero pinakamaganda, lanit mga ka-agri. Kung hindi, Cartap. Yan, Cartap. Tapos haluan nyo na rin siya ng fungicide, kasi ang talong hindi naman prone yan sa may kulot. Hindi prone sa kulot yan mga ka-agri. Kahit maghalo-halo kayo dyan ng gamot. Halimbawa, foliar. Haluan nyo rin ng foliar na compatibility sa may Benevia, o compatibility sa may mga score, ganyan, sa mga fungicide, kahit anong chemical. Pwede nyong ihalo yan. Yan, pwede paghalo-haluin yung fungicide, foliar, at saka yung insecticide, basta compatible siya. Ngayon mga ka-agri, yun nga, Benevia at saka Ascend ang pinaka epektibo na gamot dyan. Tapos pag ang Benevia mga ka-agri, 2 beses lang natin siya pwedeng i-apply. Pagkayari ng 2 beses, aalisin na natin yung Benevia. Alisin na yung Benevia. So Ascend na lang ang matitira. Tapos yung Benevia ngayon, papalitan na natin siya ng Gold. Gold insecticide mga ka-agri. Mabisa rin yan. Kasi yung Gold, pang clean up na lang yan. Kumbaga yung Benevia, malakas talaga yan mga ka-agri. Pero sabi ko nga mga ka-agri, hindi na ako nagtatalong. Gawa nga ng ang mamahal talaga ng gamot ng talong. Yung Benevia na yan, ang presyo niyan 1,150 kung hindi ako nagkakamali. Dahil nung nakaraan pang bili ko yon mga ka-agri. Yung Ascend 1,000 mahigit din mga ka-agri, yung kalahating litro. So yung kwan naman, yung Benevia 1,000 mahigit, pero 250 ml lang siya. So ang mamahal talaga ng gamot sa may talong mga ka-agri. Kaya alam nyo na, umuutang lang ako ng pang-finance, kaya naman hindi ko talaga kaya yon. So nagtalong ako dati nung ano tawag dito, nung kumita ako ng konti sa gulay, pero itinigil ko rin yung talong na yon. Gawa nga ng marami nga ako napipitas, pero binabawi din ng abono saka ng ano tawag dito, ng gamot niya, yung mga ini-spray ko. Kasi every 3 days mga ka-agri nag-i-spray talaga sa talong. Hindi po pwedeng bagtawan yan, kasi pagka nakapasok dyan yung fruit and shoot borer, malaking perwisyo mga ka-agri. Lalo na kapag inabot ka na ng tag-araw, fruit fly naman ang kalaban mo, ay fruit fly, yung white fly. So
nagkukuhan siya yung ganito, parang ganyan, naninilaw-nilaw na ganyan. Ito hindi ni-sprayan mga ka-agri, gawa nga ng backyard lang to, tapos pang ulam lang to. Kaya ganyan. So sana nasagot ko yon mga ka-agri ng maayos yung katanungan ng ating ka-agri na nagtanong. At syempre maraming salamat sa katanungan mo dahil kahit papaano nagkaroon ako ng content. Yung sa eto naman kay Boss Armando Noya, nagtanong naman siya kung ilang kilo daw ng abono sa isang drum. So sa akin mga ka-agri, sa sili, hindi ako hindi ako nag-a-apply ng abono na tinutunaw sa drum. Sa akin mga ka-agri ay timba-timba, 16 liters na tubig. Doon ko inihahalo yung abono ko. Pero kung magdadrum kayo mga ka-agri, ganito ang gawin ninyo. Eto mga ka-agri, pwede ko kayong bigyan ng instruction sa may una, pagkatanim pa lang mga ka-agri, sa may transplanter. Pagkatapos nyo mag-transplant, bibigyan ko kayo ng una, saka ikalawang guide. Pero sa ikatlo mga ka-agri, nakadepende na yan sa may taba ng lupa ninyo. Sabi ko nga, hindi tayo pare-parehas ng lupa. Hindi tayo pare-parehas ng klima. Kaya naman, hindi ko kayo pwedeng bigyan ng fertilization guide. Pero yung una sa ikalawang abono nyo, pagkatanim, pagka-transplant, ay pwede kong ibigay sa inyo. Pwede nyo tong sundin kasi nga, pinapabulas pa lang natin yung tanim. Hindi pa naman yan malago. Ang unang application mga ka-agri, kung isang drum yung gagamitin nyo, ay 9 na lata ng sardinas mga ka-agri. 9 hanggang 10 lata ng sardinas ng triple 14 sa isang drum. Yung 200 liters mga ka-agri, meron kasi yung drum na 170 lang. So, tapos 9 hanggang 10 lata rin ng sardinas na sulfate. Haluan nyo na rin ng humus kung gusto nyo ng humus, molasses kung molasses. Ngayon mga ka-agri, kung mag-aabono kayo bukas, ngayon pa lang tunawin nyo na yung triple 14. Kasi pag hindi nyo tinunaw yung triple 14 mga ka-agri, mahihirapan kayo magtunaw ng triple 14 ura-urada. Kailangan gabi pa lang mga ka-agri, tinutunaw nyo na yan. Tapos saka kayo tumakal ng lata ng sardinas dun sa may tunaw na. Tapos ilalagay nyo na ngayon dun sa drum na may tubig na 200 liters. So unang application, ganun mga ka-agri, 9 na lata. Tapos 9 na lata rin ng sulfate. 9 na latang triple, 9 na latang sulfate. So wag nyong paghahaluin kaagad na tutunawin mga ka-agri yung sulfate saka yung triple. Triple lang ang lulusawin nyo. Ang sulfate naman mga ka-agri, napakadali lang nyan tunawin. So sa second application mo mga ka-agri, gawin nyo na siyang 12 lata ng sardinas na triple 14. At ganun pa rin ang proseso, tunawin nyo pa rin bago kayo magpataba kinabukasan, para madali nyo siyang tunawin doon sa drum. May nakita kasi ako mga ka-agri, hindi pa tunaw, tapos inilagay doon sa drum, tapos sasabihin nila tunaw na daw. Ba't hindi ba tayo gumagamit ng triple 14 mga ka-agri? Alam ko na hindi natutunaw yun kaagad. Marami yun na hindi natutunaw dun sa ilalim. So kailangan mga ka-agri, tunawin nyo na gabi pa lang o maga pa lang ngayon, tutunawin nyo na para iaabono yun bukas. So yun ang pinakamagandang gawin mga ka-agri. Sa third application, nasa inyo na mga ka-agri, makikita, tuturuan na dyan kayo ng halaman kung ano yung dapat nyong i-apply. Halimbawa, sobrang laguna, huwag nyo munang applyan mga ka-agri. Kapag bitin pa rin, basta ang third application nyo, bibigyan ko kayo ng tip mga ka-agri. Ang third application nyo na ay calcium, yung Tropicoat. Pwedeng Nitrabor, pero pinakamaganda mga ka-agri ay Nitrabor, kasi may boron yan, lagunang ugat ng halaman, pampalakas din yan ng halaman. So nasa inyo na kung ano yung gagamitin nyo, Tropicoat ba o Nitrabor mga ka-agri. Pero pinakamaganda talaga ay calcium. Pero kung wala pa kayong, halimbawa wala pa kayong budget at ang available nyo ay triple 14 pa rin at sulfate, pwede pa rin namang ulitin yon mga ka-agri. So ayun mga ka-agri, sa katanungan ni Sir Armando Noya, sana nakasagot ko rin yung katanungan niya. At lalong lalo na kay Sir nitong si Sir Jonathan, ka-agri Jonathan de la Cruz, na ayun, sana nasagot ko rin yung tanong mo. Kung maaari, ipopost ko na ito ngayong mga pananghali, at bumili ka na ng insecticide mo para
Para nang sa ganun, may spray mo na siya mamayang gabi kung wala siyang ulan dyan sa lugar mo. At sa kay Sir, ano pangalan nito, si Sir Armando Noya na taga Leyte, mga ka-agri, taga Leyte pa, ay pwede siyang magbabad na. Kung mag-abono siya bukas, magbabad na siya ngayon ng triple 14 para bukas lusaw na yung triple 14, yung triple 14. So ayun lang mga ka-agri, maraming salamat sa inyo. Ayan.